Nakatakda naman ho mga kaibigan na ibigay ng pamahalaang lungsod ng Iriga ang karampatang benepisyo ngayong Yuletide season sa mga empleyado ng syudad bago pa man aniya ang araw ng Biyernes. Ito po mga kaibigan ang inanunsyo ni City Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva sa ginanap na flag raising activity kahapon. Ayon po mga kaibigan sa alkalde, ito ay alinsunod sa Department of Budget and Management Issuance na nagsasaad naman na ibigay ang mga benepisyo ng mga empleyado pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre. Sa parehan po mga kaibigan ng Rinconada News FM kay Mayor Oliva, sinabi nito na sisikapin rin ng pamahalaang lungsod na ibigay ang mga benepisyo maging sa mga contract of service o job order employees ng syudad. Narito po mga kaibigan ang kanyang pahayag. Tinatauta kung ano ang dapat sa mga empleyado. In fact, we are one of the few LGUs right after Typhoon Christine na naghanap kita ng pondo na across the board po ito, regardless of employment status, magsa permanente siya, magsa job order o contract of service status, nagtao kita ng 5,000 sa gabos na empleyado, and that costed us nasa 7 million. Nagpahanap po kita sa tuyang mga fiscal managers, and dangon yan, ang para sa mga bakong permanente, 5,000 lang ang itinatao. But we are still looking for legal basis kung paano makadagdag dyan. Pero just like last year, matao kita 1 month na wage ninda or salary, equivalent kang sa indang 1 month na wage or salary. Positibo naman po mga kaibigan ang naging tugon ng mga empleyado ng lungsod sa ibinalita ng alkalde, lalo na sa mga contract of service employees na maaaring makatanggap ng 1 buwan na katumbas ng kanilang sahod, habang gumugulong naman kung paano ibibigay ang iba pang mga benepisyo. Ang city government po mga kaibigan ng Iriga ay ilan lamang sa mga local government unit na mayroon ng positibong balita ukol sa mga benepisyo ng mga empleyado kaugnay naman ng selebrasyon ng Pasko. Ito po ay matapos na salantain ng Typhoon Christine at Pepito ang kalakhang bahagi ng Bicolandia nitong buwan ng Oktubre at ng Nobyembre.